Totoo nga ba na itong TNT Tropang 5G ay makikipag-trade dito sa kanilang company rival na Magnolia Hotshots? Gusto raw makuha ng TNT itong si Javi Gomez de Leano plus isang second round draft pick mula dito sa Magnolia. At ang i-offer naman nilang kapalit ay itong si Glenn Cobontin at isang first round draft pick. O kaya naman itong si Reynan Batak. So baka ang mangyari dito, Reynan Batak at second round draft pick for Javi Gomez de Leano at isang first round draft pick. Papayag kaya Magnolia dito? Kasi sa tingin ng iba, baka hindi pumayag ang Magnolia, baka ang hilingin din ng Magnolia dyan, sinang Batak at isang first round draft pick mula sa TNT. Kung sakaling magkasundo sila, no, sa tingin ko magiging isa ito sa mga tatawag natin na mga game changer pagdating sa trade. Let's say pumayag nga itong Magnolia dito sa trade na yan, ng Batak at first round draft pick ang kanila makukuha. Kasi sa tingin ko hindi talaga papayag ang Magnolia na second round pick yung makukuha nila eh. So, ng Batak at draft pick for De Leano at draft pick din ang kapalit. Sa tingin ko okay yan. Kasi ito si ng Batak at si De Leano pareho yung kilalang scorer, no? At hindi naman natin masasabi na may lamang yung isa doon sa kabila dahil sa totoo lang yung dalawang yan parehong medyo inconsistent mga laro ngayon. Kaya sa tingin ko yung paglipat nila ng team makakatulong. Kasi ang TNT naghahanap ng isang 3-point scorer katulad din ng ni De Leano na makakatulong dito sa kanilang roster. Samantala naman to si Reynan Batak, isa yung scorer na pwede rin mag-point guard. So mababawasan yung load nitong si Jerome Lastimosa. Kaya sa tingin ko bagay ito para sa dalawang teams. Kahit na sila yung company rival, sa tingin ko madali nilang ma-aprobahan ito. At yan talaga yung inaabangan natin na gagawin talaga nila ngayon. Kung sa bagay, ito naman talagang si Coach Chot Reyes at si Coach L.A. Tenorio. Alam natin mga practical yan. Kung makakakuha sila ng player na makakatulong, bakit hindi? Regardless pa kung sa company rival, yung kabilang team. Ang Meralco Bolts naman ay mukhang interesado na makuha itong si Brandon Ramirez mula dito sa NLEX Road Warriors. Ang ganda-ganda ng record ngayon ng NLEX at sa tingin tanong ng karamihan, papayag kaya dyan? Well, ang ino-offer naman daw nitong NLEX so nitong Meralco Bolts na kapalit ay ito naman daw si Brandon Bates. So magpapalit ng center itong NLEX at ang Meralco. Ang balita natin mukhang mas gusto raw nitong Meralco Bolts ito si Brandon Ramirez na nakikita nila yung nilalaro talaga nito ay magiging isa doon sa pinakamaganda para dito sa kanila. Yung wide body nito makakatulong sa depensa at yan ang dahilan kung ba't sa tingin nila mas suitable na center sa kanila si Brandon Ramirez kaysa dito kay Brandon Bates. Samantala naman itong index sa tingin ko magagamit nila to si Brandon Bates dahil shot blocker ito. Nakita natin to sa panalo ng NLEX kontra San Miguel na kahit mas maliit yung team nila, nagawa nila ng paraan dahil binilisan nila yung takbo ng laro. Pero kung makukuha nila si Brandon Bates, magkakaroon na sila ng isang interior defender talaga na po pwedeng tumulong dito sa kanilang roster. Kaya nga sa tingin ko, ito yung talagang babagay dito sa NLEX Road Warriors. Kaya nga sa tingin ko talaga yung magiging very balanced ang trade na to. Pero syempre, gaya ng dati, kinakailangan nilang kumuha ng isa pang third party para magpatuloy itong trade na to dahil mag-sister teams bawal mag-trade sa PBA. Kaya nga mukhang sa tingin ko kung mangyayari to, talagang ang magiging sitwasyon dito baka itong Blackwater gamitin ng dalawang teams para ma-aprobahan ng sasabing transaksyon. If ever mangyari nga to, literally one of the biggest trades to dahil ang lalaking players niyan. 6'10 ito si Brandon Bates at 6'7 naman ito si Brandon Ramirez. Kaya sigurado ko na ito yung klase ng trade na abangan talaga ng marami. Dahil syempre, sabi nga nila teams to watch ngayon. Itong NLEX plus of course, itong Meralco.